Ipanangako mo sa akin, Crisanto, na pagkatapos ng kasal natin sa susunod na buwan ay paaalisin mo na ang babaeng yan. Tingnan mo nga ang mga kamay niya. Parang papel de liha sa sobrang kaspangan. Nasusuka ako tuwing naiisip ko na hinahawakan niya ang mga bata. Baka kung anong dumi ang madala niya sa balat ni Nalito at Tala. Nanigas ako sa likod ng malaking pintong gawa sa Nara. Ang boses na yon ni Solen ay parang hapdi ng alkohol na ibinuhos sa sariwang sugat. Matulis, malamig, at walang pakundangan. Ngunit ang mas masakit ay ang kasunod na tugon. Ang boses ng lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng aking lakas at kalinga sa loob ng 5 taon. Huwag kang mag-alala. Mahal ko. Katulong lang siya. Isang pirasong basahan na ginamit ko lang para punasan ang kalungkutan ng mga bata noong wala pa sila sa wisyo. Sapat na ang perang ibinigay ko para sa panggamot ng nanay niya noon. Bayad na ang lahat ng pagod niya. Kapag nakuha na natin ang pirma ng abogado, wala na siyang puwang sa mansyong ito. Naramdaman ko ang bigat ng isang maliit na babasaging garapon sa aking mga daliri. Ito ang mamahaling ointment na binili ko mula sa aking maliit na ipon. Ang perang hindi ko ibinili ng sarili kong tanghalian sa loob ng 2 linggo. Narinig ko kasi siyang nagrereklamo kagabi na sumasakit ang kanyang mga binti dahil sa pagod sa pagpapatakbo ng kumpanya. Gusto ko sanang sorpresahin siya. Gusto ko sanang imasahe ang kanyang mga paa gaya ng ginagawa ko gabi-gabi para lamang gumaan ang pakiramdam niya bago siya matulog. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ko sa makinis na garapon. Walang tunog ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra ng pasilyo. Ngunit sa loob ng aking dibdib, narinig ko ang isang malakas na pagkabasag na mas masakit pa sa anumang sugat. Tila may kung anong gumuhit sa lalamunan ko, mapait at mahirap lunukin. Yumuko ako at tinitigan ang aking mga palad. Tama si Solen. Magaspang ang mga ito. Puno ng kalyo at maliliit na peklat. Ito ang mga kamay na nagkuskos ng mantsa sa mga puting polo ni Crisanto dahil ayaw niyang ipagalaw ito sa washing machine. Ito ang mga kamay na nagbungkal ng lupa sa hardin para taniman ng mga rosas na paborito ng namayapa niyang asawa para lang hindi malungkot ang mga bata. Ito ang mga kamay na nagluto, naglinis at nag-alaga sa kanila noong mga panahong lugmok sila sa dilim. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. 5 taon na ang nakalilipas. Noong tinanggap ako ni Crisanto sa bahay na ito, basang-basa ako sa ulan, bitbit ang isang maliit na bag ng damit, at nagmamakaawa para sa trabaho upang maipadala sa ospital ang nanay ko sa Leyte. Ang akala ko, ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan. Ang akala ko, ang pamilya ay hindi lamang sa dugo na susukat. Maling-mali pala ako. Sa mata nila, isa lang akong basahan, isang kagamitan na itatapon kapag hindi na kailangan. Pinilit kong humakbang paatras, palayo sa pintong naghihiwalay sa kanilang marangyang mundo at sa aking hamak na katayuan. Ang bawat hakbang ay mabigat, parang may kadenang nakatali sa aking mga paa. Gusto kong sumigaw, gusto kong pumasok sa kwartong yon at isumbat sa kanila ang bawat patak ng pawis at luhang inalay ko. Pero wala akong boses. Ang tanging nararamdaman ko ay ang panginginig ng aking tuhod at ang panlalamig ng aking buong katawan. Habang naglalakad ako pabalik sa kusina, napansin ko ang anino ng isang lalaki sa may gate ng mansyon. Nakasuot ito ng itim na jacket at sombrero. Nakita kong may iniabot itong isang makapal na kayumangging sobre sa isang kamay na pamilyar sa akin. Ang kamay ni Solen na puno ng kumikinang na singsing. Mabilis na isinara ni Solen ang maliit na pinto ng gate at lumingon-lingon sa paligid bago siya nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay. Hindi ko na inisip pa kung ano yon. Wala na akong lakas para mag-usisa. Pumasok ako sa aking maliit na kwarto sa tabi ng labahan. Amoy sabon at Clorox, malayo sa amoy ng lavender at vanilla sa kwarto nila sa itaas. Umupo ako sa gilid ng aking papag. Ang kama na ito ang naging saksi sa aking mga pangarap na balang araw
ituturing din nila akong tao. Tinitigan ko ulit ang aking mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito. Ang ointment na para sana kay Crisanto ay naiwan ko na sa pasilyo, kasama ng aking dignidad na tinapakan nila. Ganito na lang ba ang halaga ko? Matapos ang lahat ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit pakiramdam ko ay ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan na walang payong? Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang laylayan ng aking uniforme. Pinipigilan ang bawat patak na tila nagbubuong dagat sa aking mga mata. Hindi ito ang oras para maging mahina. Sa bawat segundong lumilipas na ako'y nagmumukmok sa sulok, alam kong may dalawang anghel sa itaas na nangangailangan ng aking proteksyon. Ang sakit na naramdaman ko kanina mula sa mga salita ni Crisanto ay itinago ko muna sa pinakamalalim na baul ng aking puso. Isang lihim na pasakit na naghihintay ng tamang panahon upang gumaling. Saka na ako aaray kapag tulog na ang lahat at walang nakakakita sa aking kahinaan. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga takong sa pasilyo sa ikalawang palapag. Sinundan ito ng tunog ng pinto ng kwarto ni Nalito at tala na mariing isinara na nagpatindig sa aking balahibo. Agad akong umakyat, humahakbang ng tahimik tila isang pusa upang hindi mapansin ang aking presensya sa dilim ng gabi. Sa tapat ng pinto, dinig na dinig ko ang matinis na boses ni Solen mula sa loob, tila talim na humihiwa sa katahimutan ng mansyon. I told you to stop crying. Nakakarindi na kayo. Pagod na ako sa kumpanya tapos uuwi ako dito para lang marinig ang yak ninyo. You are so ungrateful. Hindi ko alam kung bakit kayo binibigyan ng gatas ni Yaya Althea. You don't deserve it. Katahimikan ang sumagot sa kanya, maliban sa pigil na hikbi ng isang bata. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw, tumatagos sa aking kalamnan. Gusto kong pumasok. Gusto kong hilahin si Solen palabas at isumbat sa kanya ang puso ng isang ina na handang lumaban. Pero alam ko ang lugar ko. Kapag nakialam ako ngayon, mas lalo lang mapapahamak ang mga bata kapag wala ako sa bahay na ito. Kailangan kong magtimpi, kailangan kong magplano. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Lumabas si Solen na gusot ang mukha, tila diring-diri sa hangin na nilalanghap niya mula sa loob ng kwartong iyon. Nang makita niya ako sa dulo ng hagdan, inirapan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa pagkasuya. Don't feed them tonight. Utos niya habang inaayos ang kanyang mamahaling hikaw. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking dibdib. Walang pagpipigil. They need to learn their lesson. Masyado silang spoiled. Hindi ako sumagot. Yumuko lang ako bilang tanda ng pagsunod. Ngunit sa loob-loob ko, nagnginggit-ngit ang aking kalooban. Paanong ang isang babaeng nagpapakita ng maamong mukha sa harap ng kamera ay nagiging halimaw kapag nakatalikod ang mundo? Ang kanyang pagkakontrabida ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa mismong kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang itim na butas na walang katapusan. Hinintay kong makapasok si Solen sa master bedroom at marinig ang tunog ng shower na tila naglilinis ng kanyang maduming konsensya bago ako kumilos. Mabilis akong bumaba sa kusina. Kumuha ako ng ilang piraso ng tinapay at pinalaman ang natirang corned beef kaninang umaga. Sapat para kahit papaano ay malabanan ang gutom ng mga bata. Nagtimpla rin ako ng 2 baso ng gatas. Dahan-dahan ang bawat ikot ng kutsara upang hindi ko malansing at gumawa ng anumang ingay-isay sa malaking bahay. Binalot ko ang tinapay sa tissue at isiniksik sa bulsa ng aking apron, tila isang lihim na kayamanan. Umakyat ako pabalik ng walang sapin sa paa. Ang malamig na marmol ng hagdanan ay tumagos sa aking talampakan, ngunit mas malamig ang kaba sa aking dibdib. Nilingon ko ang pinto ng kwarto ni Crisanto. Tahimik. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng aircon mula sa loob. Pagpasok ko sa kwarto ng mga bata,
Sinalubong ako ng dilim na bumabalot sa bawat sulok. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa manipis na kurtina ang nagbibigay liwanag sa silid. Ang amoy ng luha at takot ay tila kumakapit sa hangin. Yaya Althea, isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Tila isang munting panalangin. Si Lito yon, ang panganay. Nakaupo sa gilid ng kama habang mahigpit na yakap-yakap si Tala. Shh! Ako ito, mga anak. Huwag kayong maingay. Lumuhod ako sa harapan nila. Iniabot ang tinapay at gatas. Agad silang sumubo. Ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng pasasalamat. Ang pag-ibig na nakikita ko sa kanilang mga mata ay mas matamis pa sa anumang luho sa mansyon na ito. Para sa akin, sila ang aking golden moment, ang aking tanging rason para manatili. Habang pinapakain ko sila, hinawakan ko ang kamay ni Tala. Nagulat ako nang bigla siyang umatras. Hinila ko ang kanyang manggas at doon ko nakita isang malaking pasa sa kanyang bisig na halos kasing kulay ng gabi. Ang aking hininga ay biglang huminto. Tala, ano ito? Sino ang gumawa nito? Ang aking boses ay nanginginig. Si Tala ay nagtago sa likod ni Lito. Si Lito naman ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at luha. Huwag po. Baka marinig niya tayo. Sabi niya, "It's just a mosquito bite. But if you tell your papa, I will tell him you pushed me down the stairs." Masyado siyang duwag para mag-iwan ng bakas sa mukha. Naisip ko, pero masahol pa siya sa demonyo. Ang kanyang galit ay nag-iwan ng pasa sa murang balat ng bata. Ang sakit sa aking puso ay naging galit na nag-aapoy. Ito ang puntong hindi na tungkol sa akin ang laban. Ito ay tungkol sa dalawang inosenteng bata na walang kalaban-laban. Dahan-dahan kong nilapat ang aking bibig sa pasa ni Tala at hinalikan ito. Ate Althea is here. Hindi ko kayo iiwan. Pero habang binabantayan ko ang kanyang pasa, nakita ko sa tabi ng kama ang teddy bear na ibinigay ko sa kanila noong Pasko. Hindi lang ito basta laruan. May lihim na taglay ito na alam naming dalawa ni Lito. Nang maramdaman kong mabibigat na ang kanilang talukap, dahan-dahan akong tumayo. Tumingin ako kay Lito at bumulong. "Don't forget to push the button. We need to catch the lason." Tumango si Lito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Nang akala kong maayos na ang lahat, napansin kong wala sa mesa ng mga bata ang paborito nilang aklat. Ang makapal na aklat ni Lola Basyang na laging binabasa sa kanila ng kanilang lola. Hindi ko pa ito nakikitang nawawala mula nang dumating ako. Nasaan kaya ang librong iyon? Lumingon ako sa paligid. Ang kwarto ay tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng itim na lihim. Hinarap ko ang pinto. Ang aking puso ay tila may drum na nagpapabilis ng tibok. Kailangan ko nang umalis bago ako mahuli ni Solenity. Sana lang, Crisanto, makita mo ang totoo bago huli na ang lahat. Bulong ko sa sarili habang isinasara ang pinto. Ngunit sa paglabas ko, nakita kong bukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Lola Basyang sa dulo ng pasilyo. Ang kwarto ng matandang bulag na laging tahimik at sarado. Mayroong liwanag na lumalabas. Dahan-dahan akong lumapit. Ang aking mga paa ay halos hindi gumagawa ng ingay. Lalo akong nagtaka nang marinig ko ang isang mahinang tunog sa loob. Hindi ito sigaw. Hindi ito pag-iyak. Ito ay tunog ng boses na nagtatala. Boses ng isang matandang babae. Ang pintuan ng kwarto ni Lola Basyang ay tanging kaluluwa lamang ang makakarinig ng lagitik. Dahil siya ay bulag, lagi itong nakaawang ng bahagya. Sapat lamang para makapasok ang hangin. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang aking puso ay tila isang munting ibon na nagpupumiglas sa kaba. Pinisil ko ang aking mga kamay, handa sa anumang matutuklasan. Ang liwanag sa loob ay hindi nanggagaling sa ilaw, kundi sa liwanag ng screen ng isang lumang cellphone. Nakita ko si Lola Basyang, ang matandang babae na nagsisilbing pangkalahatang cook
at konfidante ni Crisanto na nakaupo sa kanyang silya. Nakasuot siya ng malaking headphone. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, nakikita ko ang mga daliri niya na nagpipindot ng mga button sa screen na tila may pinakikinggan siyang mahalagang bagay. Hindi na ako magtatagal, iho. Kailangan ko lang marinig ulit. Kailangan niya itong marinig bago huli na ang lahat. Narinig ko ang kanyang bulong. Iho? Kanino siya nakikipag-usap? Wala siyang anak na lalaki. Kasabay nito, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Isang mabigat, matapang na amoy ng mamahaling pabango na hindi kailanman mapagkakamalan. Agad akong napaatras at humarap. What are you doing here, Althea? Spying on the blind old woman now? Masyado ka talagang matapang, ano? Ganyan ba ang turo sa inyo sa Leyte? Mag-isispy sa mga may-ari ng bahay. Si Solen iyon, nakatayo sa likuran ko, nakasuot ng makintab na robe. Ang kanyang buhok ay tila basang-basang seda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, pero ang nangiti niya ay mapanukso. Nagtanong lang po ako kay Lola Basyang kung may kailangan siya. Ma'am Solen, aalis na po ako. Aalis? Hindi pa. Sumunod ka sa akin. Hinila niya ako sa aking braso. Ang kanyang mga kuko ay tila tumatagos sa aking balat. Dinala niya ako sa guest room na ngayon ay sinasakop ni Tita Zenaida, ang kanyang ina. Isang babaeng hindi nagmumukhang ina ni Solen. Siya ay mas maputi, mas matangkad at mas mayabang, nakasuot ng mas marami pang alahas kaysa kay Solen. Siya ay nakaupo sa kama, abala sa pagbibilang ng mga dollar bills. Look, Mama, ang katulong na masyadong maraming alam. She was eavesdropping. Ngumisi si Tita Zenaida. At sa sandaling iyon, nakita ko ang pinagmulan ng kasamaan ni Solen. Alam mo, Hija, maganda ka. Sayang at ipinanganak kang mahirap. Pero salamat sa mga tulad mo, nagkakaroon ng silbi ang mga katulad namin. Solen, nasaan na ang vitamins ni Crisanto? Kailangan niyang maging relaxed tonight. Kailangan niyang maging maamo bago natin ipakita sa kanya ang final draft ng agreement. Ang aking mga mata ay napako sa isang maliit na botelya sa ibabaw ng bedside table ni Tita Zenaida. Isang botelya na may tatak na stress relief vitamins. Iyon ang gamot na laging iniinom ni Crisanto tuwing gabi bago matulog. Akala ko, ito ay binibili ni Solen para sa kanya dahil nag-aalala ito. Ngayon, ang salita ni Zenaida na relax ay nagbigay ng biglang kaliwanagan sa aking isip. Ito ba ang dahilan kung bakit si Crisanto ay laging lito at tamad mag-isip? Ito ba ang dahilan kung bakit siya bulag sa kalupitan ni Solen? Hija, binalingan ako ni Tita Zenaida. Ang kanyang tinig ay tila matalim na karayom. Dalhin mo ito sa kwarto ni Crisanto. Siguraduhin mong nakainom siya nito bago kayo matulog ni Solen. And make sure na wala kang sasabihin kay Lola Basyang. Narinig mo ba ako? Magaling ka lang sa pag-aalaga ng bata, hindi sa pag-aayos ng papeles. Inabot niya sa akin ang botelya at ang isang maliit na bsong may tubig. Ang aking kamay ay nanginginig nang abutin ko ito. Kung hindi ko ibibigay, baka mapahamak ang mga bata. Kung ibibigay ko, patuloy kong nilalaso ng aking amo. Ang taong kahit papaano ay nagbigay sa akin ng trabaho. Hindi ko magawa. Hindi ko po kayang gawin, ma'am. Sabi ko. Ang aking tinig ay halos bulong ngunit matatag. Napatawa si Solen. Isang tawa na parang tunog ng barya na gumugulong sa sahig. Tingnan mo nga, Mama. Ang katulong. May moral pa. Well, hindi na importante. We have other ways to make sure he's calm. Umalis ka na. Now na. At huwag kang magpakita sa akin. You disgust me. Si Zenaida ay galit na galit, ang kanyang hininga ay bumibilis. Tumalikod ako, ngunit bago ko tuluyang iwan ang silid, narinig ko ang usapan nilang nagpabigat sa aking mga hakbang. Siguraduhin mong nasa safe na lugar ang perlas ng silangan, Solen. Iyon ang magiging insurance mo kapag may problema, sabi ni Zenaida. Of course, Mama.
I hid it in the only place na hinding-hindi niya hahanapin, sa lugar na akala ng lahat ay banal. Ang perlas ng silangan, ang kwintas na pamana ng pamilya. Nasaan iyon? Sa loob ng kwarto ni Crisanto, merong isang maliit na altar na gawa sa kahoy kung saan inilalagay ang mga alaala ng namayapa niyang asawa. Cliffhanger. Ang aking hininga ay bumigat. Tumakbo ako patungo sa kwarto ni Crisanto. Sa maliit na altar, nakita ko ang isang kahon. Binuksan ko ito ng mabilis. Walang laman. Subalit, may isang bagay na lumabas mula sa ilalim ng kahon. Isang maliit na puting piraso ng papel na may sulat kamay. Isang pangalan. Isang pangalan na hindi ko kilala. Ang pangalan sa papel ay nakaukit sa aking isip, LDC. Sino siya? Ano ang koneksyon niya sa namayapang asawa ni Crisanto na ang mga alaala ay nakatago sa kahong yon? Hindi ko na ito matanong kay Lola Basyang dahil alam kong ako'y binabantayan ni Solen. Ngunit alam kong ang LDC na ito ay mahalaga. Isang pira-pirasong impormasyon na maaaring maging susi sa lahat. Tila nagmamadaling apoy, isiniksik ko ang papel sa pinakaloob na bulsa ng aking uniforme. Kinuha ko ang lumang teddy bear sa kwarto ni Nalito at tala at dinala ko ito sa kwarto ni Lola Basyang. Sa gilid ng kanyang kama, mayroong isang maliit na cabinet na puno ng mga lumang libro. Lola Basyang, bulong ko. May nakalimutan po akong aklat na ibinigay ko sa mga bata. Sa tingin ko, ang nursery rhymes ninyo po ang kailangan ko. Hinawakan ni Lola Basyang ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumakapal at nakakapitan ng aking kamay. Hindi mo kailangan ng aklat ng mga bata, Althea. Ang kailangan mo ay ang liwanag. Hindi ka man bulag, pero hindi ka nakakakita. Ang boses niya ay malalim at mababa. Doon ko natuklasan ang lihim ng matanda. Nakaipit sa ilalim ng nursery rhymes ang isang lumang cellphone. Ang parehong cellphone na nakita kong ginagamit niya. Tandaan mo, Althea, patuloy niya, ang katotohanan ay tila tubig. Kusa itong umaagos at naghahanap ng daan. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magtiwala sa ningning. Hindi na ako nagtanong pa. Kinuha ko ang teddy bear at bumalik sa kwarto ni Nalito. Itinago ko ito sa ilalim ng kumot. Siguradong nandoon na ang recording ng mga bata. Ngayon, ang tanging kailangan ay ang patunay na ang gamot ni Crisanto ay hindi bitamina. Kinabukasan, lumala ang tensyon sa mansyon. Si Crisanto ay nasa kanyang opisina, tila mas lalong balisa at walang ganang makipag-usap. Si Solen naman ay nakangiti. Tila may malaking balita siyang hawak. Crisanto, mahal ko, kailangan mo nang magdesisyon. Sabi ni Solen, ang kanyang boses ay tila honey na nagbabalat kayo. May napansin akong kakaiba nitong mga nakaraang araw. Ang paborito mong kwintas, ang perlas ng silangan, nawawala. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Crisanto. Ang perlas ng silangan ay bigay pa ng kanyang namayapang ina. Isang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa pera. Imposible! Hindi yun maaring mawala. Hinding-hindi ko inilabas sa vault. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kaya nga, pero tiningnan ko kanina at wala na. Sigurado akong nandito lang sa loob ng bahay. Crisanto, baka naman. I don't want to accuse anyone, but someone here has been sending money to her sick mother in the province, and that someone knows where you hide things. Ang kanyang mga mata ay tumama sa akin. Alam kong ako ang tinutukoy niya. Sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko. Hindi po ako, Senyor Crisanto. Kailanman po ay hindi ko nagawang mangumit. Ang ipinadala ko po sa aking nanay ay galing po sa aking sweldo. Ngunit huli na. Ang hinala ay parang binhi na mabilis tumubo sa isip ni Crisanto, lalo pa at may lason pa rin sa kanyang katawan. Ipakita mo ang bag mo, Althea. Utos ni Crisanto. Ang kanyang boses ay may awtoridad at galit.
Crisanto, huwag na. Baka magulo pa ang bahay. Kunwaring pigil ni Solen, ngunit ang kanyang mga mata ay nananalo. Mabilis akong lumapit at ibinigay ang aking maliit na bag. Hinila ni Solen ang lahat ng laman. Ang aking lisensya, ang maliit kong rosaryo, at ang aking wallet. Walang kwintas doon. Si Crisanto, sabi ko sa'yo. Pero bago pa matapos ni Solen ang kanyang salita, may biglang nakita si Tita Zenaida sa ilalim ng unan sa kama ko. Lumapit siya. Kinuha yon at itinaas sa hangin. Isang puting tela na nakabalot. Nang buksan ni Zenaida, ang ningning ng isang malaking perlas ang tumama sa aking mga mata. Ang perlas ng silangan. Hindi. Imposible. Oh my God, Crisanto, sa ilalim ng unan ng katulong, si Solen ay tila nagulat na aktres. Nang aakusa po kayo ng wala sa lugar. Sigawong ko, ang aking lalamunan ay masikip. Wala akong alam sa kwintas na yan. Hindi ko kailanman hawakan ang kahit anong bagay na hindi sa akin. Hinawakan ako ni Crisanto sa braso. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bayad na ang utang na loob ko sa iyo, Althea. Hindi ko aakalain na ang kabutihan ko ay babayaran mo ng pagnanakaw. Dahil sa iyo, nagtatalo kami ni Solen. You are a thief. Get out of this house, ngayon na. At sa harap ng dalawang demonyo na nakangiti, dumating ang parusa. Isang malakas na sampal mula sa kamay ni Crisanto na nagpabagsak sa akin sa malamig na marmol ng sahig. Ang sakit ay hindi sa pisngi ko, nasa puso. Ang sampal na yon ay sumira sa huling piraso ng aking pagtitiwala. Narinig ko ang tawanan ni na Solen at Zenaida habang pinupunasan ko ang dugo sa gilid ng aking labi. Naramdaman kong tinutulak ako ni Crisanto palabas. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa akin sa labas ng pinto. Ang aking muka ay nakalapat sa malamig, basang semento ng porch. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang huling pagpunit sa natitirang dignidad ko. Sa wakas, malaya na ako. Malaya na ako sa utang na loob na ginawa nilang kadena sa aking leeg. Ngunit kasabay ng kalayaan na yon ay ang kawalan ng direksyon. Hampas lupa, bumalik ka na sa kung saan ka nanggaling. Dinig kong sigaw ni Solen mula sa likod ng pinto. Sinundan ito ng matinis na tawa. Tumayo ako, nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kirot sa dibdib. Umakyat ang lagnat ko dahil sa sampal. Ang langit ay nagdilim. Ang itim na ulap ay bumaba. At nagsimulang bumuhos ang ulan. Una, tila mga pinong butil. Pagkatapos ay naging malalaking patak na tila mga martilyo na tumatama sa bubungan. Ang hangin ay humihip ng malakas, nagdadala ng amoy ng lupa at basa ng mga dahon. Tiningnan ko ang bintana ng silid ni Lito at Tala. Nakita kong nakadungaw si Lito. Ang kanyang mukha ay malungkot at punong-puno ng pag-aalala. Ngumiti ako. Isang mapait na ngiti upang ipaalam sa kanya na ako ay maayos. Kahit pa ang aking kaluluwa ay nababasag na, nakita ko siyang nagmamadaling umalis sa bintana. Tila may mahalaga siyang gagawin. Pagkatapos, tumingin ako sa bintana ng kwarto ni Lola Basyang. Nandoon pa rin ang matanda, nakatayo sa likod ng pinto, hawak ang tungkod, tila binabantayan ako. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, alam kong ramdam niya ang aking presensya. Ang maliit na bag na yon, naisip ko. Ano ang laman ng bag na yon? Dahan-dahan akong humakbang. Hindi ako umalis. Hindi ko kayang iwan ang dalawang bata sa kamay ng isang halimaw na nagpapanggap na maging ina. Kung mawawala ako ngayon, sino ang magbabantay sa kanila? Nagsimulang kumidlat at gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Biglang sumiklab ang isang malakas na tunog ng kulog. At kasabay nito, narinig ko ang isang sigaw. Hindi ito sigaw ng takot, kundi sigaw ng pangalan. Yaya Althea. Nanggaling ito sa likuran ng mansyon, sa dakong bodega. Doon ko natandaan ang usapan nina Solen at Zenaida.
Kailangan niyang maging maamo bago nating ipakita sa kanya ang final draft ng agreement. Sa gitna ng boses ni Crisanto na tila wala sa sarili dahil sa gamot at sa lakas ng bagyo, ito ang perpektong oras para itago ang mas malaking krimen. Mga bata. Ang takot ko ay nagbigay ng biglang lakas sa aking katawan. Tumakbo ako. Ang ulan ay bumabayo sa aking mukha. Ang aking uniforme ay nanlalagkit at mabigat. Nilisan ko ang sementadong daan at pumasok sa madulas na lupain patungo sa lumang bodega na laging nakakandado. Ang bodega na yon ay nasa paanan ng burol, malapit sa kalsadang may semento. Ang bodega ay may bintana na gawa sa luma at kalawangin na rehas. Lumingon ako sa paligid. Ang mga punong saging sa gilid ay yumuyuko na. Ang lupa ay nagiging putik. Sa loob ng bodega, nakita ko sila, si Lito at Tala, nakayakap sa isa't isa, nanginginig sa lamig. Ang liwanag ng kidlat ang nagpakita sa akin ng kanilang nagdaramdam na mukha. "Yaya Althea, tulungan mo kami," sabi ni Tita Solen. "Babalikan niya lang kami kapag hindi na kami umiiyak." Sigaw ni Lito. Ang bawat salita ay may hikbi. Ngunit ang nakita ko ay hindi lang ang mga bata. Sa kanilang tabi, may mga malalaking sako ng pataba at may mga lumang tubo na nakatambak. Ang hangin ay may amoy ng gas at mantsa. Ito ay delikado. Sinubukan kong buksan ang kandado. Imposible. Napakahigpit. Kinaykay ko ang lupa. Gamit ang aking mga kamay, hinahanap ang bato o anumang matigas na bagay. Nang wala akong makita, ginamit ko ang aking siko at paulit-ulit na hinampas ang kandado. Ito ang mga kamay na sinabi niyang magaspang. Sigaw ko sa aking isip. Ang bawat hampas ay paglaban sa pang-aapi. Habang ginagawa ko yon, nakita ko si Tala na dahan-dahang tumumba. May lagnat na siya. "Tala, huwag kang matutulog. Manatili kang gising, anak." Ngunit kasabay ng aking pagmamakaawa, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa aking paanan. Ang pag-ulan ay nagdulot ng landslide. Mga bato, putik, at mga sanga ang mabilis na bumababa mula sa burol. Ang bodega. Ang dingding nito ay gawa sa pinagtagpi-tagpi na kahoy at yero. Hindi ito makakatagal. "Lito, Tala, humiga kayo. Magtago kayo sa ilalim ng metal na aparador na nasa sulok." Sigaw ko. Ang aking tinig ay halos lamunin na ng kulog. Ang mga bata ay sumunod. Ngunit bago pa man sila tuluyang makatago, narinig ko ang isang malakas na tunog ng pag-igkas ng bubong, ang bubong ng bodega. Alam kong wala na akong oras. Tiningnan ko ang sarili ko. Ako ay katulong, hamak, at walang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, ang aking puso ay naging puso ng isang ina. Sa pamamagitan ng maliit na butas, sa dingding na dulot ng bumabagsak na bato, ipinasok ko ang aking katawan. Nagawa kong lumusot. Ang aking uniforme ay napunit at ang aking mga braso ay nasugatan. Ngunit ako ay nasa loob. Agad akong tumakbo sa mga bata. Niyakap ko sila at binalot ko sila ng aking katawan. Ginawa kong panangga ang aking sarili laban sa bumabagsak na kahoy at yero. "Huwag kayong matakot. Andito si Ate Althea. Walang makakakuha sa inyo." Ang huling naramdaman ko ay ang bigat ng yero na tumama sa aking likuran, ang amoy ng putik at ang hininga ng dalawang bata na nasa aking bisig. Pagkatapos, ang lahat ay naging dilim at katahimikan. Bumukas ang aking mga mata sa dilim. Ang hangin ay mabigat, may amoy ng basa na lupa at pinatuyong dugo. Naramdaman ko ang matinding lamig na bumabalot sa aking katawan at ang hindi maipaliwanag na bigat sa aking likuran. Para akong nilulunod, ngunit walang tubig. Ang huling naalala ko ay ang tunog ng pagbagsak ng yero at ang tawa ng isang tinig na hindi ko kilala, kasama ang boses ni Solon. "Crisanto!" Ang bobo talaga ni Crisanto.
Galing ba yon sa panaginip o totoo? Pinilit kong gumalaw, ngunit ang bawat galaw ay nagdulot ng matinding kirot. Tila may humihila sa aking mga kalamnan, ngunit hindi ang aking sariling sakit ang pinakapag-aalala ko. Agad kong hinanap ang dalawang munting katawan na mahigpit kong niyakap. Lito? Tala? Ang aking boses ay mahina. Halos hindi marinig sa gitna ng malakas na pag-ulan sa labas. Naramdaman kong umungol si Lito. Ang kanyang ulo ay nakasiksik sa aking dibdib. Si Tala naman ay humihinga ng bahagya. Ang kanyang munting kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking uniforme. Buhay sila. Salamat sa Diyos. Buhay sila. Ang lamig ay tumagos sa aming mga buto. Nagsimula ng manginig ang aking katawan. Alam kong delikado ito, lalo na para sa mga bata. Kung matutulog sila, baka hindi na sila magising. Kailangan kong maging malakas para sa kanila. Lito, gising. Huwag kayong matulog, anak. Ang aking mga daliri ay humawak sa kanilang pisngi. Sinusubukang magbigay ng kahit kaunting init. Ate Althea, nilalamig po kami. Bulong ni Lito. Napakasakit. Gusto kong hilahin sila mula sa sitwasyong ito, ngunit hindi ko magawa. Niyakap ko sila ng mas mahigpit. Pinilit kong kalimutan ang sakit sa aking likuran, ang pamamanhid ng aking mga binti. Naisip ko ang aking ina sa Leyte at ang mga awit na laging kinakanta niya sa akin kapag may lagnat ako. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas, ngunit nagsimula akong kumanta. Isang lumang awit mula sa Leyte, isang tradisyonal na oyayi na inawit ng aking ina sa akin noong bata pa ako. Ang aking boses ay mahina at halos nauubusan ng hininga, ngunit puno ng pagmamahal. Ay-o, ining ang bawat linya ay tila isang init na bumabalot sa aming tatlo. Nakita kong bahagyang gumalaw si Tala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit, ngunit ang kanyang labi ay ngumiti ng bahagya. Si Lito naman ay mahigpit na niyakap ako. Ang awit na yon, ang aming silungan sa gitna ng bagyo at kadiliman. Ilang sandali pa, narinig ko ang mahihinang tunog mula sa labas. Hindi ito ang tawa ni na Solen. Mas mabigat ito, mas marahas. Parang may naghuhukay at may mga boses na nagtatalo. Crisanto, wala ka nang magagawa. Baka ikaw pa ang mapahamak. Crisanto? Imposible. Hindi siya darating. Hindi niya ako paniniwalaan. Hindi niya ako hahanapin. Ngunit ang boses ay lalong lumapit at may sumigaw sa aking pangalan. Althea, Lito, Tala, nandyan ba kayo? Yun ang boses ni Crisanto. Ngayon, ang tunog ng paghuhukay ay mas malakas. Ang bawat bato na tinatanggal niya ay parang tumatama sa aking likod. Gusto kong sumagot, gusto kong sumigaw, ngunit ang aking lalamunan ay masikip at ang aking enerhiya ay ubos na. Pinilit kong gumalaw ang aking kamay, ang kanang kamay ko na may mga kalyo. Isang huling pagtatangka, inilabas ko ito mula sa ilalim ng yero, iniunat sa ere, tila isang nauuhaw na halaman na naghahanap ng liwanag. Nandito kami. Isang mahinang bulong ang lumabas sa aking mga labi. Naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa paligid. Ang mga tunog ng paghuhukay ay lalong bumilis. At pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang tumama sa aming kinaroroonan. Nakita ko ang mukha ni Crisanto, basang-basa ng ulan at pawis. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Hindi siya ang Crisanto na balisa at laging tuliro. Ito ang Crisanto na puno ng pag-aalala, ang Crisanto na ama. Ang kanyang mga mata ay napako sa aking duguan na kamay na nakalabas mula sa ilalim ng debris at sa dalawang bata na mahigpit kong niyakap. Ang aking uniforme ay sira-sira at ang dugo ay umaagos mula sa aking ulo, ngunit wala akong pakialam. Althea! Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang kamay ay inabot ang aking kamay,
Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, naramdaman kong bumigay ang aking katawan. Ang buong mundo ay umikot at ang liwanag na nakita ko ay dahan-dahang nawala. Ang huling narinig ko ay ang boses ni Crisanto. Sumisigaw ng aking pangalan na puno ng pagmamakaawa. Bumagsak ang aking buong mundo. Ang matinding pag-ulan, ang tunog ng kulog, at ang pagbagsak ng yero ay tila naging malabong tunog sa aking pandinig. Ang tanging naririnig ko ay ang sigaw ko sa pangalan ni Althea. Ang kanyang katawan ay nakahandusay duguan at nakayakap pa rin sa aking mga anak. Ang larawang yon ay parang saksak sa aking puso. Althea, gumising ka! Lito, tala! Nanginginig ang aking mga kamay habang maingat kong inaalis ang mga debris na bumabalot sa kanila. Ang aking mga tauhan na nakarinig ng ingay at nakakita ng pagguho ng lupa ay agad ding tumulong. Sa wakas, nailabas namin sila. Si Althea ay mabilis na isinakay sa ambulansya na agad dumating. Ang kanyang pulso ay mahina, ang kanyang hininga ay mabagal. Sa likuran ng ambulansya, yakap ko ang aking mga anak na nananatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng takot. Hindi ko maintindihan paano nangyari ito. Paano ako naging bulag? Nang makabalik kami sa mansyon, si Solen at Tita Zenaida ay nasa sala. Nagmamadaling nag-iimpake ng mga gamit. May isang malaking maleta na puno ng pera. Ang kanilang mga mukha ay gulat na gulat nang makita kami. Crisanto! Oh my God! Ang mga bata! Ayos lang ba sila? Kunwaring pag-aalala ni Solen, ang kanyang boses ay tila sirang plaka. Ang babaeng iyon, sigurado akong siya ang may kagagawa nito para magpapansin. Crisanto, tawagan mo ang pulis. Ipaaresto mo siya. Ngunit ang aking paningin ay nakatuon sa isang maliit na piraso ng papel na nakakalat sa sahig. Ito ay bahagi ng isang dokumento. Deed of sale, entire Davao property. At sa ibaba ang aking pangalan na may bakas ng kung anong pirma. Solen, ang aking boses ay malamig, puno ng galit na hindi ko kailanman naramdaman. Ano ito? Ngunit bago pa man makasagot si Solen, isang boses ang narinig mula sa likuran. Hindi lang yan ang ginawa niya, iho. Si Lola Basyang yon, nakatayo sa dulo ng sala, hawak ang kanyang tungkod. Sa kanyang kamay, mayroon siyang hawak na isang lumang cellphone, ang parehong cellphone na nakita ko kay Althea. Mayroong nakasuksok na isang maliit na bag na gawa sa tela sa gilid ng kanyang damit, tila isang munting panangga. Lola Basyang, anong sinasabi mo? Tanong ko, ang aking isip ay tila umiikot. Ganyan din ang tanong ko noong narinig ko ang bulong ng kanilang kasamaan. Sabi ni Lola Basyang, ang kanyang tinig ay malalim at matatag. Pinakinggan ko ang bawat salita. Simula noong gabing iyon, nang itinuro sa akin ni Althea kung paano gamitin ang cellphone na yan. Ang cellphone na binigay ko sana kay Lito para may magamit siya. Ang akala ni Solen ay bingi rin ako, bukod sa bulag. Ngunit ang katotohanan ay tila tubig. Kusa itong umaagos at naghahanap ng daan. Pinindot ni Lola Basyang ang isang button sa cellphone. At pagkatapos, ang boses ni Solen at Tita Zenaida ay umalingaw-ngaw sa buong sala, malinaw at nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Mama. Sa wakas, ang buong Davao property ay mapapasatin na. Ang mga bata, bahala na sila sa buhay nila. Sabi ko na nga ba ang katulong? Perfect timing na tinanim natin ang kwintas. Sino ba ang maniniwala sa isang mahirap na katulong kaysa sa akin? Isang modelong may puso para sa mga nangangailangan. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking mukha. Si Lito at Tala ay mahigpit na nakakapit sa aking mga braso, nanginginig. Ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng takot. Ngunit hindi pa doon natapos. Lumapit si Lito sa akin at inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang kumot ang isang teddy bear.
ang teddy bear na ibinigay ko sa kanya noong Pasko. Papa, may video po ito, bulong niya. Sabi po ni Ate Althea, it's for catching the lason. Pinindot ni Lito ang button. At sa maliit na screen ng teddy bear, nakita ko ang lahat. Ang pagtulak ni Solen kay Tala, ang pagsampal niya kay Lito, ang kanilang gutom na mukha habang nagtatago sa ilalim ng kama, at ang pasa sa braso ni Tala na akala ko ay kagat lang ng lamok. Nakita ko rin ang mga botelya ng vitamins na iniinom ko araw-araw, at ang label nito, hindi nga pala vitamins, kundi isang sedative. Ang aking galit ay umakyat mula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Isang apoy na sumunog sa lahat ng pagmamahal at tiwala na inialay ko kay Solen. Ang puso ko ay tila binibiyak ng libong saksak. Hindi ko maintindihan kung paano naging bulag ang aking mga mata, kung paano ko hinayaan ang isang demonyo na mamalagi sa ilalim ng aking bubong. Si Althea, ang inosenteng Althea, ang babaeng pinagbintangan ko ng pagnanakaw at sinampal. Siya ang nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa aking mga anak. Solen! Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng galit na hindi ko kailanman inakalang taglay ko. Paano mo nagawa ito? Si Solen ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Tita Zenaida naman ay tila nahulog sa kanyang kinauupuan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng tunay na pagkatao, mga mandaragit na nahuli sa akto. Si Crisanto! Wala kaming alam dyan. Pipeke iyan. Gawa-gawa lang ng matandang bulag na yan. Sigaw ni Solen. Itinuro si Lola Basyang. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang babaeng yan. Sigurado akong niloloko niya lang kayo. Chris, you know me. I love you. I love the kids. Mahal, pag-ibig. Ang aking tawa ay mapait. Puno ng sakit. Ang pag-ibig mo ay kasing itim ng kaluluwa mo, Son, at ang pagmamahal mo sa mga bata ay kasing lamig ng bato. Lumapit ako kay Solen. Gusto kong saktan siya. Gusto kong singilin siya sa lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit sa likod ng aking galit, nandoon ang boses ni Althea, ang kanyang uyayi, ang kanyang pagmamahal. Hindi ako katulad niya. Hindi ako ganon. Chris, you will not believe this old woman, right? We have plans. Ang kasal natin. Pilit ni Solen. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Wala nang kasal, Solen. Ang aking tinig ay matatag. Ang tanging kasal na magaganap ay ang iyong pagkakakulong. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng mga sirena mula sa labas. Mabilis itong lumapit sa mansyon, kasabay ng mabibigat na yabag ng mga pulis na papasok. Ang isang pulis ay tumakbo patungo sa akin. Mr. Crisanto Alarcon, may tumawag po sa amin at nagulat ng pagnanakaw at pang-aabuso sa inyong mansyon. Tiningnan ko si Lola Basyang. Sa kanyang muka may isang mahinang ngiti. Ito pala ang dahilan kung bakit siya may cellphone. Ito ang dahilan kung bakit niya pinakikinggan ang lahat. Siya ang tumawag sa pulisya. Siya ang aming tagapagbantay. Sila Solen at Zenaida po ang mga may sala. Sir, matatag kong sabi, itinuro ang dalawang babae na nanginginig sa takot. Narinig ko po ang lahat ng kanilang krimen at may sapat po kaming ebidensya. Hindi na nakapaglaban si Solen at Tita Zenaida. Agad silang dinakip ng mga pulis. Habang iginagapos, inirapan ako ni Solen. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Akala mo ba tapos na, Crisanto? Marami ka pang hindi alam. Ang mga sikreto. Ang LDC na yan. Hinding-hindi ka makakalaya. Hinding-hindi kayo magiging masaya. Ang kanyang mga salita ay tila bumalik sa akin. Ang LDC, ang pangalan na nakita ni Althea sa papel sa altar. Ang kaba ay bumalik sa aking dibdib, ngunit hindi ko ito ipinahalata. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang hustisya. Habang inilalabas si Solen at Zenaida mula sa mansyon, nakita ko si Lola Basyang na lumapit sa akin. Hawak niya pa rin ang kanyang cellphone.
Inabot niya sa akin ang isang maliit na bag na gawa sa tela, ang parehong bag na nakita ni Althea. Iho, mayroon akong nakita sa kwarto ni Solen kanina. Hindi ko man makita, pero alam kong mahalaga ito. Isang lumang locket na may larawan ng isang babae. Kasama ang true contract ng Davao property. Itago mo yan. Huwag kang magtiwala sa ningning. Ang tunay na hiyas ay hindi sa panlabas na anyo nasusukat. Tiningnan ko ang locket. Sa loob, isang larawan ng isang babaeng pamilyar, pero hindi ko matandaan kung sino. At sa likod ng locket, nakaukit ang tatlong inisyal, LDC. Ang gabi ay tila isang malaking panyo na bumabalot sa lahat. Ang mansyon ay tahimik na, maliban sa mga tunog ng sirena na papalayo. Ngunit sa puso ko, isang bagyo ang nagaganap. Ang pagkabigla, ang pagsisisi, at ang matinding pag-aalala para kay Althea. Ang tunog ng mga sirena ay tuluyan ng huminto sa malayo. Ang mansyon ay nagbabalik sa kanyang nakasanayang katahimikan, ngunit ngayon ay may kasamang malalim na sugat. Ang bawat sulok ay tila nagtatago ng mga alaala, ng kalupitan at pagtataksil. Si Solen at Tita Zenaida ay pinalayas na. Ang kanilang mga mukha ay balot ng kahihiyan at poot. Ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan ng kanilang paghihiganti. Ang kanilang mga banta tungkol sa LDC ay bumabagabag sa aking isip. Ngunit ngayon, may mas malaking alalahanin. Sa ospital, ang puting kwarto ay tila mas lalong nagpapalamig sa aking kalooban. Nakahiga si Althea sa kama, mahimbing na natutulog dahil sa gamot. Ang kanyang mga sugat ay nababalutan na ng benda. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling maputla. Ang mga tubo sa kanyang braso ay tila sumisipsip ng kanyang natitirang lakas. Sa tabi niya, si Lito at Tala ay nakaupo sa sahig, mahigpit na nakakapit sa akin, tila ayaw nang bumitaw. Ang kanilang mga mata ay hindi inaalis sa natutulog na Althea, puno ng pag-asa. Papa, gagaling po ba si Ate Althea? Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Niyakap ko sila nang mahigpit. Oo, anak. Gagaling si Ate Althea. Ipinangako ko. Ngunit sa loob-loob ko, hindi ako sigurado. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Ang kanyang pulso ay mahina. Ang imahe ng kanyang katawan na nakayakap sa kanila, pinoprotektahan sila mula sa bumabagsak na yero. Iyon ang nagpapakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Dumating ang doktor at sinabi niyang ligtas na si Althea. Ngunit kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Sa wakas, isang magandang balita. Nang magising si Althea, ang kanyang mga mata ay nagbukas ng dahan-dahan. Tumingin siya sa akin, walang ekspresyon, tila isang estranghero. Althea, ang aking boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, hindi ko alam. Napakabulag ko. Ang lahat ng kasalanan ko, lahat ng ginawa ko sa'yo. Patawarin mo ako. Inilabas ko ang locket na ibinigay ni Lola Basyang. Ito ang locket ni LDC, ang totoo. Siya ang aking kapatid, kapatid ng namayapa kong asawa na matagal nang nawawala. At ang mga dokumento na kasama nito, ito ang tunay na deed of sale ng property na pinag-aagawan ni Solen. Ibinigay ito ng aking asawa sa kanya bilang gift bago siya mamatay, upang kung sakaling may mangyari sa amin, may seguridad siya. Ang aking paliwanag ay tila hangin lamang sa kanyang pandinig. Umupo siya, ang kanyang katawan ay mahina pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Senyor Crisanto, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may taglay na lamig na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Hindi po mababayaran ng kahit anong alahas o lupa ang tiwala na sinira ninyo. Ang pagtitiwala na akala ko ay meron tayo. Ang utang na loob ko sa inyo sa pagtanggap ninyo sa akin noon. Tapos na po. Nagitla ako sa kanyang mga salita.
Anong ibig mong sabihin, Althea? Ang uniforme ko, naiwan ko po sa kwarto. Hindi ko na po kailangan yon. Hindi ko na po kailangan ang trabaho ko. Matagal na po akong laya sa utang na loob ko sa inyo. Tiningnan niya ang mga bata at sa kanyang mga mata, nakita ko ang matinding pagmamahal. Lito, tala, mahal na mahal ko kayo, mga anak. Pero kailangan kong umalis. Kailangan kong magsimula ulit. Hindi! Althea, huwag kang umalis. Sigaw ni Lito. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ngunit si Althea ay umiling. Kailangan ko, anak. Kailangan ko para makita ninyo na ang isang babae ay kayang tumayo sa sarili niyang mga paa kahit gaano pa kahirap ang pinagdaanan. Ngunit, saan ka pupunta? Ano ang gagawin mo? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos bulong. Hindi ko maisip ang mansyon na walang siya. Hindi ko maisip ang mga bata na wala siya. Sa Leyte po, matatag niyang sabi. Babalik po ako sa aming lupain. Gagamitin ko po ang lahat ng natutunan ko. Lahat ng naranasan ko upang magtanim ng sarili kong pag-asa. Hindi po ako mamamalimos ng awa. Hindi po ako maghahanap ng bagong amo. Ako na po ang magiging amo ng sarili kong buhay. Inilabas niya mula sa kanyang una ng isang lumang sobre. Ito ang sobre na naglalaman ng kanyang natitirang pera. Ang pera na ipinadala ko para sa panggamot ng kanyang ina. At ang perang inipon niya para sa kanyang kinabukasan. Ang pera po na ibinigay ninyo sa nanay ko. Sapat na po. Ang perang binayaran ko sa kanya. Wala po itong katumbas sa buhay na ibinigay ko para sa mga anak ninyo. Pero ngayon, ginagamit ko na po ito para sa sarili ko. Ang kanyang mga salita ay parang matalim na espada na humihiwa sa aking puso. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa bawat sandaling hindi ko siya pinaniwalaan. Sa bawat sandaling pinaniwalaan ko si Solen. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng taxi ay tila nagdadala sa akin palayo sa nakaraan. Palayo sa isang mansyon na puno ng mga alaala ng sakit at pagtataksil. Hindi ako lumingon. Hindi ko kayang lumingon. Ang paglingon ay nangangahulugang pagdududa sa desisyon na buong tapang kong ginawa. Ang desisyon na bumitaw sa lahat ng matagal ng kumadena sa akin. Ang utang na loob, ang takot, at ang pagnanais na mahalin. Ang Davao ay tila isang malaking panyo na dahan-dahang nawawala sa aking paningin. Ang mga gusali ay nagiging maliliit na tuldok at ang mga bundok ay tila humahaba, nagpapahiwatig ng bagong simula. Sa loob ng bus, ang aking maliit na bag ay mahigpit kong niyakap. Naroon ang lahat ng mahalaga sa akin. Ang aking mga dokumento, ang pera na ipinadala ni Crisanto para sa aking ina, nang ngayon ay para sa aking sarili, at ang aking rosaryo. Naramdaman ko ang pagod sa aking katawan, ngunit ang aking isip ay gising na gising. Ang mga salita ni Lola Basyang, ang utang na dugo, ang misteryo, ang LDC, lahat iyon ay bumabagabag sa aking isipan. Ngunit sa ngayon, kailangan kong ipahinga ang aking sarili. Kailangan kong pagalingin ang mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ilang oras ang lumipas at ang bus ay dahan-dahang huminto sa isang maliit na terminal sa Leyte. Ang hangin ay may amoy ng asin at sariwang damo. Ang amoy ng aking tahanan, ang aking mga paa ay tila lumulutang habang bumaba ako. Ang init ng araw ay tila yumayakap sa akin. Isang yakap na matagal ko nang hinahanap. Ate Althea! Isang boses ang tumawag sa aking pangalan. Iyon ang boses ng aking nakababatang kapatid, si Bing. Agad kaming nagyakapan. Ang aming mga luha ay naghalo. Ate! Akala ko hindi ka na babalik. Sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galak at pag-aalala. Bumalik ako, Bing. Bumalik na ako. Dinala ako ni Bing sa aming munting bahay. Maliit ito, gawa sa kahoy at kawayan, ngunit puno ng pagmamahal. Sinalubong ako ng aking ina.
na ngayon ay mas malakas na. Salamat sa pera na ipinadala ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa aking likuran. Tila sinusuri kung may mga sugat ako. Anak ko, bakit ka nagbalik? May nangyari ba sa'yo? Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang lahat. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang kalupitan ni Solen, ang pagkabulag ni Crisanto, at ang aking pagkabigo. Ngunit ang aking ina ay tila nakakabasa ng aking isip. Huwag kang mag-alala, anak. Dito ka sa piling namin. Dito. Walang mananakit sa'yo. Sa loob ng ilang araw, ang aking buhay ay naging simple, ngunit puno ng kapayapaan. Nag-aalaga ako sa aming maliliit na taniman ng mga gulay. Ang paghawak sa lupa ay tila nagpapagaling sa aking mga sugat. Ang bawat halaman na aking inaalagaan ay tila isang bahagi ng aking sarili na muling nabubuhay. Ang sariwang hangin at ang simoy ng dagat ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi na kumapit sa aking kaluluwa. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng aming mga gulay, nakita kong naglalakad si Bing patungo sa akin. May hawak siyang isang maliit na sobre. Ate, may sulat po galing sa Davao. Hindi ko po alam kung sino. Napakunot ang aking noo. Galing sa Davao? Sino kaya? Kinabahan ako. Naisip ko si Crisanto, naisip ko si Solen, naisip ko ang lahat ng sakit. Hindi ko binuksan ang sobre. Hindi ko kayang harapin ang anumang mensahe na galing doon. Itapon mo, Bing! Matatag kong sabi. Hindi ko kailangan ng kahit anong galing sa kanila. Tiningnan ako ni Bing ng may pagtataka, ngunit sumunod siya sa aking utos. Nakita kong sinunog niya ang sobre sa aming lumang kalan. Ang usok ay umakyat sa kalangitan. Tila nagdadala ng lahat ng aking nakaraan. Ngunit sa kabila ng pagtatapon ko ng sulat, ang isang bagay ay nanatili sa aking isip. Ang aking pangarap na magkaroon ng sarili kong bukid, puno ng mga halamang gamot na makakatulong sa mga katulad kong mahihirap. Isang pangarap na matagal nang nalimutan sa gitna ng aking paglilingkod sa mansyon. Ngayon, muling nabuhay ang pangarap na yon. Ang lupa sa Leyte ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang balita ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng aming tahimik na buhay. Alarcon Exports. Ang pangalang yon ay tila isang sumpa, isang paalala ng nakaraan na pilit kong inililibing. Hindi ko inaasahan na hahabulin ako ng nakaraan hanggang sa pinakamalayong sulok ng Leyte. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na nagliyab sa aking dibdib. Hindi na ako ang Althea na takot at mahina. Lumipas ang 2 taon. Ang aming maliit na lupain ay naging isang malaking plantasyon ng mga organikong gulay at halamang gamot. Ang pangarap na itinago ko noon sa ilalim ng aking unan ay ngayon ay isang katotohanan. Mula sa pagiging katulong, ako ay naging isang negosyante. Ang aking kalyo sa kamay ay hindi na tanda ng paghihirap, kundi tanda ng paggawa at tagumpay. Ang bawat halaman na aking inaalagaan ay tila sumasalamin sa aking paglago. Mula sa buto, naging isang matibay na halaman na namumunga. Ang Althea's Haven ang tawag ng mga tao sa aming plantasyon. Hindi lang ito nagbibigay ng pagkain at gamot, kundi nagbibigay din ng trabaho sa aming komunidad. Ang mga kababaihan sa aming nayon ay nagtutulungan, nagtatanim, nag-aani, at gumagawa ng mga produktong gawa sa aming mga halaman. Ang aming mga produkto ay kinikilala na ngayon sa buong rehiyon. Ang dating Althea na naghahanap ng awa ay ngayon ay nagbibigay ng pag-asa sa iba. Ate, may bisita po kayo, sabi ni Bing. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Isang lalaki po na nakasakay sa itim na sasakyan. Sabi po niya, siya daw ang may-ari ng Alarcon Exports. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ito na, ang araw na matagal kong inakala na hindi na darating. Hinarap ko ang salamin. Ang aking buhok ay maiksi na. Ang aking balat ay umitim dahil sa araw.
Ngunit ang aking mga mata ay matatag at puno ng paglaban. Papasukin mo, matatag kong sabi. Lumabas ako sa aming opisina, na ngayon ay isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Moderno, ngunit may tradisyonal na Pilipinong disenyo. Nakita ko siya. Nakatayo si Crisanto sa gitna ng aking plantasyon, nakasuot ng formal na polo shirt. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa paligid. Hindi na siya ang Crisanto na laging balisa. Mas payat siya, mas tahimik, ngunit may kakaibang seryosong aura sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawawala. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila hindi niya ako nakilala sa unang tingin. Ang kanyang formal na tindig ay dahan-dahang lumuwag. Althea, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga hakbang ay matatag. Crisanto, ano ang ginagawa mo dito? Ikaw na ba talaga yan, Althea? Ang laki ng pinagbago mo. Ang ganda mo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagsisisi. Hindi na ako ang Althea na kilala mo, Crisanto. Ang Althea na yon ay matagal nang namatay sa ilalim ng gumuhong bodega. Ang aking boses ay malamig, puno ng kapaitan na matagal kong itinago. Ngayon, ako na ang Althea na nagtayo ng sarili niyang mundo. Tumingin siya sa paligid, sa malawak na plantasyon, sa mga masisiglang manggagawa, sa amoy ng sariwang lupa at halamang gamot. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malalim na pagsisisi. Alam ko, Althea, at ipinagmamalaki kita. Ang totoo, kaya ako naririto. Hindi para humingi ng tawad. Matagal ko nang ginawa yon. Narito ako dahil meron akong nakita. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang pahina ng dyaryo. Isang larawan ng Althea's Haven na may kasamang artikulo tungkol sa aming tagumpay. Napakagaling mo at kailangan ko ng tulong mo. Ngumisi ako. Tulong ko? Para saan? Ang Alarcon Exports ay naghahanap ng bagong supplier ng organic products. At ikaw? Ikaw ang pinakamagaling. Hindi ko hinahanap ang isang empleyado. Hinahanap ko ang isang partner. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Isang partner? Ang aking dating amo ay ngayon ay nagmamakaawa para sa aking tulong. Ito ang karma. Ito ang hustisya. Ngunit ang aking tingin ay napunta sa kanyang sasakyan. Nakita kong bumaba sa sasakyan si Lito at Tala. Lumaki na sila. Mas matangkad, mas malakas. Ngunit ang kanilang mga mata ay may kalungkutan pa rin. Mama Althea! Sigaw ni Tala at agad silang tumakbo patungo sa akin. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ang aking puso ay tila matutunaw sa init ng kanilang yakap. Ang aking mga luha ay dahan-dahang umagos. Sa wakas, ang aking mga anak. Ang laki niyo na, mga anak ko, bulong ko. Miss na miss ko kayo. Ikaw rin po, Mama. Akala namin po hindi ka na babalik. Sabi ni Lito, ang kanyang tinig ay may hinanakit. Binalingan ko si Crisanto. Crisanto, bakit mo sila dinala dito? Alam mo ang desisyon ko. Kailangan nilang makita ka, Althea. At kailangan mong makita kung gaano sila lumaki. Ang totoo, hinahanap-hanap ka nila. At kailangan kong ipaalam sa'yo, natuklasan ko na ang lahat tungkol sa LDC, ang lahat ng sikreto, ang utang na dugo na sinabi ni Lola Basyang. Ang mga mata ko ay nakapako kay Crisanto. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. LDC ang tatlong inisyal na bumabagabag sa akin simula nang makita ko ang papel sa altar. Ang lakit na ibinigay ni Lola Basyang. Ngayon, malalaman ko na ang katotohanan. Sino siya, Crisanto? Ano ang nalalaman mo? Ang aking boses ay halos pabulong. Huminga ng malalim si Crisanto. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Si LDC ay si Leila de la Cruz.
Siya ang nakababatang kapatid ng namayapa kong asawa, si Luisa. Matagal na siyang nawawala. Nalaman ko ang lahat mula sa mga lumang dokumento ng aking asawa, mga dokumento na itinago niya. Hindi siya kailanman nagtiwala sa pamilya ni Solen. Siya mismo ang nag-imbestiga sa kanila. Nagulat ako. Kung si Leila ay kapatid ng kanyang asawa, bakit hindi ko siya kilala? Bakit walang nakakaalam na may kapatid si Luisa? Hindi kilala ni Solen si Leila. Ang akala niya ay basta-basta lang akong nabubulagan. Pero si Leila, siya ang nagbibigay sa akin ng mga impormasyon. Siya ang nagsasabi sa akin ng totoo tungkol kay Solen. Siya ang partner ni Solen sa lahat ng plano. Siya ang driver ni Solen, ang lalaking nakita mo sa gate noon na nag-abot ng sobre kay Solen. Iyon si Leila. Isang malamig na simoy ng hangin ang humampas sa aking mukha. Ang lahat ay tila bumalik sa alaala. Ang lalaking iyon, ang itim na sasakyan, ang sobre. Hindi pala yon lalaki. Babae pala. Si Leila. Napakagaling niya magbalat kayo. Patuloy ni Crisanto. Ang kanyang tinig ay mapait. Sa lahat ng panahong iyon, pinapaniwala niya akong siya ang aking kakampi. Pinapaniwala niya akong siya ang nagmamalasakit sa akin. Ngunit ang totoo, siya at si Solen ay magkapatid sa ina. Magkapatid sila sa panlilinlang. Ang pangalan ni Leila, matagal na niyang ginamit ang apelyidong De La Cruz para itago ang kanyang tunay na pagkatao. Ang lahat ay tila nagiging malinaw ngayon. Ang lason sa inumin ni Crisanto, ang pagnanakaw ng kwintas, ang pagplano sa lahat. Hindi lang si Solen, may kasama siya. Isang taong hindi ko kailanman inakala. Ang laket na ibinigay ni Lola Basyang, patuloy ni Crisanto, iyon ang laket ni Leila. Ang larawan sa loob ay larawan niya at ng kanyang ina, ang ina ni Solen. Doon ko natuklasan ang lahat. Ang utang na dugo na sinasabi ni Lola Basyang, iyon ang koneksyon ni Leila sa kamatayan ng aking asawa, si Luisa. Napakunot ang aking noo. Ano ang ibig mong sabihin, Crisanto? Ano ang koneksyon ni Leila sa pagkamatay ng asawa mo? Bumuntong hininga si Crisanto. Si Luisa, mayroon siyang sakit sa puso. At bago siya mamatay, nadiskubre niya ang tunay na pagkatao ni Solen at ni Leila. Nalaman niyang niloloko nila ako. Nalaman niyang may plano silang agawin ng lahat ng ari-arian namin. Ang matinding stress at sakit ng loob, iyon ang naging sanhi ng kanyang atake sa puso. Ang buong daigdig ko ay tila umikot. Ang pagkabigla ay humampas sa akin ng napakalakas. Hindi lang si Althea ang biktima, si Luisa din. Ang kamatayan ng kanyang asawa ay hindi aksidente. Ito ay isang krimen. Kaya ko sila inimbestigahan. Kaya ko nahanap ang lahat ng ebidensya. Nagpatulong ako sa aking abogado. Patuloy ni Crisanto. Kaya ko rin pinakawalan si Solen at Zenaida mula sa pagkakakulong para makuha ko si Leila, ang mastermind sa likod ng lahat ng ito, ang tunay na ahas. Pero paano? Nagkasundo sila ng piskal. Kung siya ang magpapatunay na si Solen at Zenaida ang may kagagawa ng lahat, mas mabilis siyang makakalabas. At ngayon, nasaan siya? Ngayon, ako naman ang maghahanap sa kanya. Kailangan kong matapos ang laban na ito. Para kay Luisa, para sa mga bata, at para sa iyo, Althea. Tiningnan ko si Lito at Tala na nakayakap sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi nila maintindihan ang lalim ng usapan. Ngunit ramdam kong nandoon ang kanilang pagmamahal. Kaya ko nga narito, patuloy ni Crisanto. Ang kanyang tinig ay may pagmamakaawa. Kailangan ko ang tulong mo, Althea. Hindi lang bilang business partner. Kailangan ko ang tulong mo para alagaan ang mga bata. Kailangan ko ang tulong mo para mahanap si Leila. At kailangan ko ang tulong mo para muling bumangon ang pamilya ko. Hindi na ito tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa pamilya. Tungkol sa paghahanap ng hustisya at pagpapagaling sa mga sugat ng nakaraan. Tiningnan ko ang malawak na plantasyon
ng Althea's Haven. Ito ang aking kaharian. Ito ang aking tagumpay. Crisanto! Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Hindi ako ang katulong na kilala mo noon. Hindi na ako susunod sa iyong utos. Ngunit para sa mga bata at para kay Luisa, tutulungan kita. Ngunit may isang kondisyon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ano iyon, Althea? Kahit ano. Hindi ako babalik sa mansyon bilang katulong. Babalik ako bilang kasosyo mo sa negosyo, bilang kapantay mo, at bilang ina ng mga bata. Kailangan mong patunayan sa akin na kaya mong magbago. Kaya mong bigyan ako ng respeto na matagal mo nang ipinagkait. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaba, ngunit sa huli, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oo, Althea, kung yan ang gusto mo, gagawin ko ang lahat para patunayan sa iyo. Ang dilim ng gabi ay bumabalot sa aming plantasyon, ngunit sa aking isip, isang bagong liwanag ang nagsisimulang sumikat. Ang misteryo ng LDC ay nalutas na, ngunit ang banta ng kanyang presensya, ang kotse na yon, sa dulo ng kalsada, ay nananatiling isang malamig na anino. Hindi natin alam kung sino yan, Althea. Maaring si Leila o isa sa mga tauhan niya, sabi ni Crisanto. Ang kanyang boses ay seryoso. Pero makakasiguro ka, hindi na ako magiging bulag. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Nagtiwala ako sa kanya, hindi dahil sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang mga mata. Nakita ko doon ang tunay na pagsisisi at pagbabago. Mula noon, bawat kilos niya ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na bumawi. Hindi na siya ang Crisanto na laging nakatago sa likod ng kanyang trabaho. Aktibo siyang tumulong sa plantasyon, nagtatanim, nagdidilig at nakikipag-usap sa mga manggagawa. Siya ang naging tulay sa pagitan ng Althea's Haven at ng Alarcon Exports na nagdala ng mas maraming oportunidad sa aming komunidad. Ang pagtutulungan namin ay tila lupa na tinutubuan ng bagong pag-asa. Sa ilalim ng init ng araw, nagtatrabaho kami ng magkasama, nagpaplano at nagdedesisyon. Ang mga bata, sina Lito at Tala, ay masaya na sa plantasyon. Sa tuwing nakikita ko silang tumatawa at naglalaro sa gitna ng mga halaman, ang aking puso ay lumulutang sa kaligayahan. Ito ang aking golden moment, ang patunay na ang paghihirap ay may katumbas na kaligayahan. Isang araw, bumisita si Lola Basyang sa amin. Dinala siya ni Crisanto mula sa Davao. Ang kanyang pagdating ay tila nagdala ng kapayapaan sa plantasyon. Hindi ko man nakikita, Althea, pero ramdam ko ang pag-asa sa lugar na ito. Sabi ni Lola Basyang, ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang ngiti ay malawak. Ang puso ng isang tao ay parang lupa. Kapag inalalagaan mo, mamumunga ng pag-ibig. Ngunit may isang babala siyang sinabi, isang bulong lamang na tanging ako at si Crisanto ang nakarinig. Ang kotse sa dulo ng kalsada, hindi pa sila umaalis, nagmamasid pa rin. Hindi pa tapos ang laban ninyo, iho, at hiya. Kinabahan ako, ngunit handa na ako. Hindi na ako susuko. Gumamit si Crisanto ng kanyang mga koneksyon. Sa tulong ng kanyang abogado at mga investigador, natuklasan niya ang lokasyon ni Leila. Nagtatago pala ito sa isang condominium unit sa Cebu at plano nitong tumakas patungo sa ibang bansa matapos ibenta ang mga huwad na dokumento ng Davao property. Ang kanyang plano ay perpekto, ngunit huli na. Ang araw ng paghaharap ay dumating. Sina Crisanto at Althea, kasama ang mga autoridad at si Lola Basyang, ay nagtungo sa Cebu. Nang makita kami ni Leila, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Siya ay maganda pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na matinding galit at inggit. Crisanto! Althea! Akala ko ba matalino kayo? Bakit kayo narito? Ang kanyang boses ay matinis, tila isang lason.
Tapos na ang laro mo, Leila. Matatag na sabi ni Crisanto. Alam na namin ang lahat. Ang pagtataksil mo sa iyong kapatid, ang iyong papel, sa lahat ng kasamaan, hindi ka na makakatakas. Nang makita niyang wala na siyang kawala, ang tunay na kulay ni Leila ay lumabas. Nagalit siya, sumigaw. Ginawa ko lang ang nararapat. Bakit ba lagi si Luisa ang paborito? Bakit ba lagi siya ang bida? Bakit ba lagi siya ang minamahal? Ako? Wala. Ako lang ang basura. Kaya dapat makuha ko ang lahat. Ang yaman, ang kapangyarihan. Ang kanyang mga salita ay puno ng inggit at poot, isang patunay kung gaano kalalim ang sugat sa kanyang kalooban. Sa huling desperadong pagtatangka, dinukot niya ang isang maliit na balisong mula sa kanyang bag at sinubukang saksakin si Crisanto. Ngunit mabilis na nakakilos ang mga pulis. Agad siyang dinakip. Hindi pa tapos. Babalik ako. Hinding-hindi kayo magiging masaya. Sigaw ni Leila habang siya'y inilalabas ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkadismaya. Sa wakas, ang hustisya ay natupad. Ang lahat ng kasamaan ay natapos na. Ilang buwan nang lumipas, ang buhay sa Althea's Haven ay naging masigla at puno ng pag-asa. Ang partnership ni Crisanto at Althea ay naging matagumpay. Ang mga produkto ay umabot na sa international market at ang kanilang kumpanya ay lumago ng husto. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang pamilya ay muling nabuo. Si Crisanto ay hindi na ang dating Crisanto. Siya ay naging isang mapagmahal na ama at isang tapat na partner. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto tuwing titingin siya kay Althea. Si Lito at Tala ay masaya na, puno ng pagmamahal at pag-asa. Tinatawag na nila akong mama, nang walang pag-aalinlangan, isang tunog na nagpapainit sa aking puso. Sa isang hapon, habang ako'y nakaupo sa swing sa aming hardin, kasama ang mga bata, lumapit si Crisanto. Althea, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng ikalawang pagkakataon. At salamat sa pagbibigay mo sa mga bata ng isang tunay na ina. Ngumiti ako. Crisanto, ang pag-ibig ay hindi lamang sa pagtanggap ng kapatawaran. Ito ay sa pagbibigay ng kapatawaran sa iyong sarili. At ikaw, matagal mo nang binayaran ng iyong kasalanan. Ngayon, ang pag-aani ng ating pag-ibig ay nagsisimula pa lang. Niyakap niya ako. Ang init ng kanyang yakap ay tila nagpapagaling sa huling sugat sa aking puso. Ang mga bata ay nakayakap din sa amin. Ang kanilang tawa ay pumailan lang sa hangin. Ang amoy ng sariwang lupa at ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak sa Althea's Haven ang bumabalot sa bawat hininga ko. 2 taon na ang lumipas mula nang huling nasaksihan ang kaguluhan. Ang mansyon sa Davao ay malayo na, tila isang panaginip na matagal nang nalimutan, ngunit ang mga aral na natutunan doon ay nanatiling nakaukit sa kaibuturan ng aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi dumating na parang isang biglaang buhos ng ulan. Ito ay parang isang halaman na dahan-dahang tumubo mula sa lupang nasugatan. Napatawad ko na si Crisanto, hindi dahil sa limot ko na ang sakit, kundi dahil nakita ko ang kanyang walang humpay na pagsisikap na patunayan ang kanyang pagbabago, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang pagpapatawad ay naging susi sa aking sariling paglaya, ang pagputol sa huling kadena na nag-uugnay sa akin sa mapait na nakaraan. Ang kapayapaan ay higit pa sa inaasahan. Bawat umaga, sinasalubong ako ng ginintuang sinag ng araw na tumatama sa aking mga halaman. Ang sariwang simoy ng hangin ay tila bumubulong ng mga kwento ng pag-asa. Dati, ang aking silid ay amoy sabon at Clorox, puno ng pangungulila. Ngayon, ang aking maluwag na kwarto ay amoy lavender at basil, at ang init ng lampara ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ang mga kamay ko, na dati magaspang at may kalyo, ay malambot na ngayon
Ngunit ang bawat peklat ay nananatiling paalala ng aking pinagdaanan at ng aking pinagtagumpayan. Ang naging kapalaran ng mga karakter ay isinulat ng tadhana ayon sa kanilang mga gawa. Sina Solen at Tita Zenaida ay nananatili sa loob ng piitan. Ang kanilang kasamaan ay nagdulot sa kanila ng kaparusahan na kanilang nilikha. Dati, sila'y naliligo sa mamahaling pabango at kumakain sa gintong plato. Ngayon, ang amoy ng kulob at amag ang bumabalot sa kanilang selda at ang malamig na semento ang kanilang unan. Ang kanilang kinang ay kumupas. Ang kanilang pagkakontrabida ay nauwi sa kapahamakan. Si Leila de la Cruz, ang tunay na utak sa likod ng lahat, ay nahaharap sa mas mabigat na parusa. Ang kanyang inggit at pagtataksil ay nagdulot ng kamatayan at halos sumira sa isang pamilya. Ang kanyang kinabukasan ay balot ng dilim, isang habambuhay na pagsisisi sa likod ng rehas. Si Crisanto ay ganap nang nagbago. Siya ay naging isang matatag na ama, isang katuwang sa negosyo, at isang tunay na kaibigan. Ang kanyang tawa ay naging tunay na, at sa kanyang mga mata, nakikita ko ang kaligayahan na matagal nang nawala. Sina Lito at Tala ay lumaki ng may pagmamahal at pag-asa. Sila ang aking mga anak, ang bunga ng aking paghihirap. Ang kanilang mga tawa at yakap ang aking pinakamamahal na kayamanan. Ako ang kanilang mama, ang kanilang silungan sa anumang bagyo. At ako, si Althea. Ang babaeng dating itinuring na basahan ay ngayon ay isang hiyas na nagliliyab. Ang Althea's Haven ay naging simbolo ng pag-asa. Hindi ako naging mayaman sa pera, kundi mayaman sa pagmamahal, respeto, at kapayapaan. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa isang pag-ibig na nagtapos sa kasalan. Ito ay tungkol sa isang babae na natuklasan ang kanyang sarili, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kakayahang magmahal ng may paggalang sa sarili. Bawat gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko ang langit na puno ng bituin. Ang paglalakbay ko ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng himala. Ang tunay na hiyas ay hindi nasusukat sa ningning ng perlas, kundi sa tibay ng pusong marunong magmahal, magpatawad, at muling bumangon. Ang bawat sugat ay naging tanda ng aking lakas, at ang bawat luha ay naging patak ng pag-asa. Ang bukas ay walang hanggan at naghihintay sa atin na anihin ang bunga ng ating mga pangarap, isang pag-aani na magpapatuloy sa bawat henerasyon. Dahil ang tunay na pag-aani ay ang pag-ibig na itinanim sa puso ng bawat isa. At dito, iiwan muna natin sina Althea, Crisanto, at ang mga bata sa kanilang paraiso. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong magpasalamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama mo sa mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bawat patak ng luha at bawat tibok ng puso ni Althea, ang eksena kung saan yakap niya ang mga bata sa ilalim ng gumuhong bodega. Iyon ang isa sa pinakamahirap isulat dahil ito ay hango sa diwa ng walang hanggang sakripisyo ng isang ina na personal kong nasaksihan. Ang kwentong ito ay isang munting parangal sa lahat ng tahimik na bayani sa ating mga tahanan, sa mga babaeng nagtatanim ng pagmamahal kahit sa pinakamatigas na lupa. Nais kong iwan sa iyo ang isang munting butil ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong liwanag na naghihintay, na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi isang ningas na nagpapalaya sa ating mga kaluluwa. At ang tunay na hiyas ay hindi nakikita sa labas, kundi natatagpuan sa loob ng isang pusong hindi sumusuko. Kaya't iiwan ko sa iyo ang isang tanong. Kung ikaw si Althea, sa lahat ng sakit na kanyang dinanas, sa lahat ng pagtataksil na kanyang hinarap, kaya mo bang buksan muli ang iyong puso at magpatawad?
Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Anong aral ang pinakapumatak sa'yo? Gusto naming marinig ang iyong boses. At kung nagustuhan mo ang kwento ni Althea, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan upang mas marami pa tayong maabot na puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.